Minasama ng Liberal Party. Ito kasi ka-coffee. Bakit daw nananahimik si Pangulong Bongbong Marcos? Ngayon daw po ay anibersaryo ng pagdideklara ng martial law, September 21. Minasama po yan. Iba po ang interpretasyon yan ng Liberal Party sa pangunguna po nito ni Lagman. Ayan, sa balitang ito ka-coffee ng Manila Bulletin yan. Sa Manila Bulletin natin nakita itong balita na ito. Lagman reacts to Marcos's silence on martial law declaration anniversary. Bakit daw hindi naglabas ng statement? Bakit hindi naglabas ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos ngayon pong anniversary ng pagkakadeklara po ng martial law? Gusto nila magsalita si PBBM dito. Ano na naman ang gusto nyong mangyari dito? Anong gusto nyong sabihin ni PBBM na naman na gusto ninyong marinig? Kasi kung magsalita naman ito na hindi pabor sa o hindi tutugma doon sa gusto nilang marinig, abay negatibo na naman po ang lalabas. Ngayon na hindi naglabas ng statement, abay negatibo na naman po ang inilabas nila dito sa pananahimik ni PBBM. Anyway, basahin natin itong balita na ito mula sa Manila Bulletin. For Liberal Party, meron pa palang Liberal Party. Buhay pa pala ito. Liberal Party President Albay, First District Representative Edsel Lagman. Sabi niya, President Marcos has perceived lack of reaction. Yan, kulang daw po sa reaksyon. Dapat mag-react pala si PBBM dito. Sa 51st anniversary of martial law declaration in the Philippines speaks volume. Yung sinasabi dito ni Lagman. The ominous silence from the office of the President Marcos Jr. on the 51st anniversary of the Father's Declaration of Martial Law is both deafening and revealing, Lagman said in a statement Thursday, September 21. It would appear that President Marcos Jr. refuses, so daw, lumalabas daw po na tinatanggi ni Pangulong Bongbong Marcos o hindi ina-acknowledge ang malaking elepante sa kwarto, a very huge elephant in the room, the avarice, tainted, and repression filled years of his father's misrule that he and his family continued to deny and refuse to atone for. Anong gusto nila sabihin ni PBBM, no? Ulit-ulitin itong mga nangyari during the martial law na ilang beses na po nating napag-uusapan yan, na totoo na may mga nangyaring violations sa human rights at hindi lahat yan kasalanan ng dating Pangulo. May mga pulis, may mga sundalo na abusado na hindi pinag-utos ng ating presidente. Hindi ba natin sinasabi na walang ganyang naganap, no? Meron pong naganap at natuto po tayo dyan. Pero ang gusto ng Liberal Party ngayon, halungkatin ulit ito, magsalita ulit si Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga issue na ito. Military rule under the late former President Ferdinand Marcos Sr. lasted from 1972 to 1981. Lagman in a previous statement Wednesday, September 20, described the period as the darkest era in the nation's history. Pinaka madilim na period o na panahon daw ng kasaysayan ng Pilipinas itong martial law period according dito kay Lagman. Agree ba kayo dito? The Bicolano lamented that these days state-sanctioned narratives on the golden era of martial law flourish in both traditional media and online sites. Bakit kaya no? Dapat sila ang sumagot nito eh. Bakit maging ang traditional media? Maintindihan mo pa yun online eh. Yung social media, maintindihan mo pa. Pero kita mo, sila na mismo na nagsabi, nagpo-flourish itong dito sa traditional media at dito sa online. Itong ang term nila, state-sanctioned narratives. Totoo ba? Ipinag-uutos ba yan ng Estado na ito ang gawin ninyo? Ipinag-uutos ba yan sa mga vloggers na ito ang pag-usapan ninyo? Ipinag-uutos ba yan sa mga media organizations? Kasi traditional media, no, sa radyo, sa TV, at sa newspaper na ito ang ibalita ninyo. Ipinag-uutos ba ng ating administrasyon yan? I don't think ganyan ang nangyayari. We cannot alter historical facts, sabi ni Lagman. Sino ba nagbabago? Hindi ba natin mababago na nagkaroon ng martial law? Nagkaroon talaga ng martial law. Hindi natin ma-i-deny yan. Nangyari talaga yan sa ating kasaysayan at hindi na natin mababago yan. Ano mang palit ka ng sibika at kultura, nagkaroon talaga ng martial law. Kasi ina-alter daw natin ang history, ang ating kasaysayan. We have a civic duty to be faithful to the truth and promote a culture of remembrance, noted Lagman. There can be no forgiveness without remorse and repentance from the surviving martial law implementers, perpetrators, and beneficiaries, he insisted. Anong say ninyo ka-coffee? Yan po yung naging pahayag dito ni Lagman patungkol daw po dito sa pananahimik ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi daw po ito nagsasalita? Bakit hindi ito naglabas ng official statement, anong opinion ngayong araw po o ngayong anibersaryo ng pagkakadeklara ng martial law? Gusto pagpalakihin itong issue na ito. Hindi naman
big deal. Anong say ninyo ka-coffee? Sige, i-share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section, sabi po ng Liberal Party. Nanahimik din ang Liberal Party. Matagal na nanahimik ang Liberal Party. Baka lalabas ito sa susunod na eleksyon, no? Itong senatorial election sa 2025. Tingnan natin ka-coffee kung sino yung lineup ng Liberal Party. Tingnan natin kung lulusot ito sa nalalapit na senatorial elections. Ka-coffee, ko nasa Facebook po kayo, click lang po yung follow, click lang po yung like, libre, walang bayad po yan. Kung nasa YouTube po kayo, i-click lang po ang subscribe, libre din po yan. Sanay yan, magnakaw sa airport, nataranta lang kaya, pati pera, lunukin na lang ha. Kakahiya, kapal na buka, sabi ni Jeya. Nabuhay si Jeya ha. Kumusta ka Jeya ha? Para ngayon ka na lang ulit nagkomento dito. Jackie Britos, magandang gabi po sa inyo. Dapat untiin na ang patanggal dyan sa NAIA at dapat ibalik na rin sa original name. Suggestion ni Joy Manipis. Nag-press con po si Senator Amy kasama yung mga matataas na opisyal sa bahay nila sa San Juan, OFW. Sabi ni Baybayan Sali. Ngayong gabi lang po ba yan? Lades Ruel Susme, mahigit 50 taon na kailangan pa ng reaksyon. Mga buwisit talaga ang mga yan, hindi makamove on. Natumbok mo dito, Lades Ruel. Kung maglabas naman ito na statement, mamasamain. Ngayong hindi naglabas na nahimik, mamasamain. Hindi mo na mapiplease itong mga ito, coffee. Anyway, sige. Ako yung pansamantala po na magpapaalam sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong Webes po ng gabi. Ka-coffee, available yung ating mga ka-coffee merchandise. Tulad ito, I Love Ka-Coffee. Pure 100% cotton po yan. Kung interested kayo, message lang po ako sa aking Facebook page. Maganda po yung kapupuntahan ng project natin ito. Alright, paalam po sa inyo. Click, follow, like ka-coffee sa Facebook at subscribe naman po sa YouTube. Ingat po kayo at good night po. Bye-bye.